Isang magandang araw pong muli mga kababayan. Ako po ay bumabati sa inyo po mga kapatid at sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Gayon din po yung mga kababayan po natin na nasa iba't ibang dako ng mundo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa oras pong ito mga kababayan, ako po muna ay nagpapasalamat sa akin po mga subscribers. Salamat po sa inyo, sa inyo pong pagsuporta dito sa ating munting programa. Sana po hindi po kayo magsawa at hindi po laging kalimutan na kayo po ay mag-like at mag-subscribe dito po sa ating programa. At ating pong pag-uusapan ngayon mga kababayan, ito pong ginawa ng CCG sa atin pong West Philippine Sea, sa atin pong mga yung atin pong mga Philippine Coast Guard dyan po sa West Philippine Sea, na ito pong mga checkwang ito, yung pong mga CCG ito, talagang makakapal ang kanilang pagbumuka at hindi nakakaramdam ng kahihiyan. Bakit? Biruin mo, inaangkin po nila ang alam naman nilang hindi kanila at walang bansa na sumasang-ayon sa kanilang mga pagpinaggagawa. Sino ba naman ang biruin mo kay layo-layo nila inaangkin po nila itong ating teritoryo. Biruin mo, sila na nga yung pumapasok dito sa ating bakuran, sila pa itong nagwa-water cannon po sa atin. Kaya po masasabi mo na kakapalan ng mukha at na wala nang kahihiyan itong mga CCG ito sa kanilang mga pinaggagawa. Pakinggan po natin itong balita po ng UNTV mga kababayan. Itinanggi ng Philippine Coast Guard na kontrolado ng China ang mga sandbars sa Pag-asa Island. Kasunod ito ng pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard at pagbangga sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng marine scientific research. Ito ang balita ni Ryan Canlale. Well, we have already debunked such illusion and disinformation on the part of the People's Republic of China. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang mga aligasyon na kontrolado ng China ang mga sandbars sa Pag-asa Island. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea. Katunayan nito ay matagumpay ang ginawang marine scientific research sa kabila ng insidente ng pagbomba ng tubig sa barko ng VFAR. Nung nakaraang buwan, ang ating pong interagency maritime operation is a clear evidence that we were able to go there. At ngayon na naman, gaya na sinabi ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tapos tayo ng maayos na MSR in Pag-asa Case 1, 2, and 3. So, malaya pa rin natin nagagawa ito. Ang ginagawa lang naman nila ay nanghaharas ng ating mga barko. So, I don't think that they have total control of all this case. Sa isang video na ipinost ng Chinese Embassy, sinabi ng China na iligal na pumasok ang dalawang barko ng Pilipinas sa tinatawag nilang Subi Jiao at Tianzhan Jiao na walang permiso sa Chinese government at nagsagawa ng aktibidad doon. Kaya nagsagawa umano sila ng control measure. Anila, ginawa nila ito sa pamamaraang profesional at naaayon sa batas. Sagot naman ni Commodore J. Tariela dito, ang Pag-asa case falls within the territorial waters ng Pag-asa, meaning we have sovereignty over these waters. There's no reason for us to ask permission from the Chinese government. Ipinakita rin sa video na nagwagayway ng watawat ang mga Chinese sa Sandy Cay. Ngunit pinabulaanan ng National Security Council ang pagwawagayway ng bandila nang mangyari ang insidente. No, there was no such thing that happened. Pero tayo, nag-raise tayo ulit ng flag pagdating doon. Nag-raise tayo ng flag yung BFAR. We don't need, kasi atin naman yun we have done it already, so no need to do that thing.
Nagpahayag ng lubhang pagkabahala ang National Security Council sa ginawang ito ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito, hindi pa naman daw kailangang magdagdag ng patrolya sa lugar. Meron tayong deployment plan, meron tayong routine plan. I don't think kahit na yung mga ganong activities, mag-react tayo unnecessarily by providing more assets and the like. Dagdag ng PCG, hindi isolated ang nangyaring panghaharas ng CCG nitong Miyerkules dahil ginagawa ito ng China sa mga barko ng Pilipinas sa buong West Philippine Sea. Bagamat ito ang unang pagkakataon na pagbomba ng tubig ng CCG sa isang BFAR vessel. Kinundi na rin ng iba't ibang bansa ang panibagong panghaharas na ito ng China sa Pilipinas. Samantala, tuloy ang isasagawang ikatlong civilian mission ng Atenito Coalition sa Pag-asa Island sa darating na Lunes sa kabila ng insidenteng ito. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Atenito Coalition na ang pangyayaring ito sa Sandy Cay ay lalo lamang magpapakita ng kahalagahan ng isasagawang civilian-led mission. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan po mga kababayan, yung atin pong napakinggan tungkol po dito sa mga itong CCG na ito na nangaharas po sa ating teritoryo. Ano po, na alam naman po natin na itong mga CCG na to talagang kay kapal po ng mga pagmumukha nila. Bakit? Kasi po alam naman nilang talagang yun ay sa Pilipinas. Inaangkin lang po nila wala naman pong bansa na talagang umaayon sa kanilang mga ginagawa Kasi sino ba naman ang aayon kailan pagkalayo-layo na nila sa ating exclusive na water ng Pilipinas. Alam natin na talagang yun ay sa atin. Kaya lang naman nagkaganyan yan dahil sa kapabayaan ng mga naunang mga naging pangulo ng ating bansa. Pero sa panahon po ni Ferdinand Marcos, hindi po nangyayari yan. Wala pong ganyan. Pero po nung nawala si Ferdinand Marcos, nung sa aking pagkaalala, kasi bata pa po ako nung panahon na yun, walang nakagagawa, walang nakakaporma dyan. Lalo na nandyan pa yung yung sa Amerika na base dyan sa Bataan. Talagang wala nakakaporma dyan. Pero nung pinalayas yan, at napabayaan na po ng iba't ibang mga nangulo dito sa Pilipinas, lalo na po nang dumating ang pamumuno ni Pangulong Duterte, talagang tuluyan ang napabayaan yan. At sa halip na ipaglaban, talagang ipinamigay na lang at nakipagkaibigan sa China. Kayo na po bahala kung ano po ang inyong magiging komento sa bagay po na yan, mga kababayan. At muli po, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo sa inyong pakikinig at pagtsatsaga dito sa aking munting programa. At muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi, ay sa araw-araw po na lumilipas sa ating buhay, ay huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.